kumilos at magturo sa amin, Panginoon. Lord, I rebuke every distraction, ang dalaw ng enemy, in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father God. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. Share ko lang po yung aking PowerPoint. Ayan, nakikita niyo po ba? Amen po, Pastor. Okay po, sige po. Ayan. Okay po, sabi po dyan sa 1 Timothy 2:1. Yung boses ko po ba okay naman? Sorry po 1 Timothy 2:1. Sabi po, first of all, then I urge that petition, specific requests, prayers, intercessions, prayers for others, and thanksgiving be offered on behalf of all people. Okay? O, bago po tayo magsimula, no, sa ating mensahe, ay gusto lang po akong i-share sideways pa. Lagi pong nandyan ang Lord sa atin tuwing kailangan natin. Tama po, no? Tayo pong lahat ay magpapatunay na sa tuwing kailangan natin ang Panginoon, nandyan siya para sa atin. Pero wala naman siyang kailangan na nasa atin. Oh. So alam niyo po yung mga taong nag-i-stay sa'yo kahit walang nakukuha sa'yo. Oh. O, yun po yung mga taong totoo sa atin eh. Oh, sinasabi ng Lord, kay marami kang kaibigan, marami kang kakilala. But, marirecognize mo yan, makikita mo kung nag-i-stay sa'yo, pero wala naman siyang benefits na nakukuha sa'yo. Like God, pag needs natin, pag kailangan tayo, anday natin lumapit kay God. Pero pag medyo, alam mo na, okay yung payapa ka, parang nakakalimutan natin siya. Pero, hindi siya umalis sa atin. Never siyang iniwan tayo. Kaya nga sa tuwing kailangan natin siya, nandiyan siya palagi. Oh. Pero wala naman siyang nasa atin na kailangan niya. So, grabe yung pag-ibig ng Diyos. No? Kaya hindi mo na ang response mo na sa buhay mo is yung kagaya ng ginagawa niya. No? Gagawin ko rin to sa ibang tao. No? Ito yung ginagawa sa akin ng God at gagawin ko rin to sa ibang tao. No? Sa ating tayong mga believers. Okay? Ayan. So, ating mensahe ngayong gabi is intercession. So, ano ba ibig sabihin? So, to intercede, sabi po diyan, means to come in between. Okay? Intercede means to come in between. The intercessor is one who stands between God and those who just deserve God's wrath and judgment. Okay? Tayo ay namamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Oh. So, meron tayong mga character sa Old Testament and sa New Testament na makikita natin kung paano sila nag-intercede, paano sila nakipag-usap kay Lord, kay God, noong time na yon. O, so ating unang tauhan na character is si Abraham. Okay? Wala niyo po yung story ng Sodom and Gomorrah. Di ba? Si Abraham is friend and servant God. No? Si Lord, sabi niya, kaibigan ko si Abraham at siya ay aking servant. So, hindi siya nagkikip ng secret kay Abraham. Kaya sinabi niya, yung plano niya, nawawasakin niya yung Sodom and Gomorrah. Kasi narinig
ni Lord, ni God, yung outcry, yung sin sa Sodom and Gomorrah ay napakalala na, no? So sabi niya, wawasakin niya yung Sodom at Gomorrah at pinalam niya yung kay Abraham. Pero in-approach ni Abraham si Lord, si God the Father. Ang sabi niya, Abraham approached the Lord and said, "Will you sweep away the righteous, those who do right, with the wicked, those who do evil?" Ang sabi ni Abraham kay God, pati ba yung mga kasama bang wawasakin, pupuksain? Yung mga mabuti, kasama ng mga masama? Kaya sabi ni Abraham, suppose that there is 50 righteous doon sa city. Will you really sweep it away? At hindi mo i-spare yung 50 na righteous na nandun? Ang sabi ni God, if I find within the city of Sodom 50 righteous, I will spare the entire place for their sake. No? Pag may 15 righteous, makatwiran, mabuti sa lugar na yan, hindi ko wawasakin yung lugar na yan. Ang sabi ni Abraham sa verse 27 ng chapter 18, I who am but dust, ako ay alabok, sabi niya. Ang nagsasalita sa Panginoon. Kung yung may 5 na hindi righteous, sa 50, wawasakin mo ba dahil sa 5 na hindi righteous? Sabi pinag-ano pa ni Abraham, subtract pa niya si God, no? Hindi niya sinabing 45, sinabi niya yung 50 mabawasan ng 5. Ang sabi ng Lord, He said, if I find 45 righteous, I will not destroy it. Hanggang po sa pag itutuloy niyo po yung basa niyan, aabot po yan ng 40, sabi ni Abraham, at sabi ni God, I will not do it, I will not destroy for the sake of 40 who are righteous. Umabot po ng 30, I will not destroy if I find 30, sabi ni God. 20, I will not destroy for the sake of 20. And then, sabi ni Abraham, oh, may the Lord not be angry with me, and I will speak only this once. Suppose 10 righteous people. And the Lord said, I will not destroy it for the sake of the 10. So, nangyari po, si Abraham stood before the Lord, pleading for Sodom, and on the basis of God will never bring upon the righteous righteous judgments due to the wicked. No? Alam ni Abraham na ang Diyos ay righteous judge. Alam na ni Abraham kung ano ang character ni God. Kilala niya si God. Ang sabi, siya ay kaibigan ng Diyos. So alam niya, hindi character ni God na idadamay niya yung mga walang kasalanan. So tumatayo si Abraham doon. Nag-i-intercede si Abraham doon. So kapag itutuloy po natin yan, dumating po yung dalawang lalaki doon sa Sodom at pinuntahan nila agad si Lot, yung kamag-anak ni Abraham. At inutusan na umalis doon, dahil wawasakin nga yung lugar. Kung meron silang natagpo ang righteous doon, bakit wawasakin? Sabi ng Lord, hindi niya wawasakin. Bakit po? Kasi hanggang 10 lang. So, ang naligtas lang po kasi is si Lot, yung dalawang anak niya. Kasi yung asawa niya naging asin. Bakit po nangyari yung salvation na yon sa buhay ni Lot? Kasi meron pong isang taong nag-intercede.
merong nag-intercede sa kanya, which is si Abraham, na alam niya kung ano yung justice na dapat ibigay sa taong righteous. So napakahalaga po ng intercession, kasi alam niyo po ang highest form of prayer is intercession. Why? Kasi hindi ka nagpe-pray para sa sarili mo. Madaling mag-pray para sa sarili natin kasi sarili mo 'yan. Madaling mag-pray para sa anak natin kasi pamilya mo 'yan. Pero kung magpe-pray ka para sa ibang tao, 'yun po ay mahirap. Pero ginagawa natin because of God, because of the love of the Lord. So, kapag nag-i-intercede tayo, nagpe-pray tayo para sa ibang tao, asahan mo andun yung love ng Panginoon, and ino-honor ni God yung ating mga panalangin, yung petition, supplication natin, mag-i-intervene po si God para sa atin. No? Because someone is interceding sa atin, may ginagawa ang Panginoon. Amen. I believe plan ng enemy, aksidente, but dahil sa we are itong ating samahan dito is we are talagang battle is through prayer, merong nawawasak sa spiritual realm. Kaya ang nangyari, covered yung mga taong nakasakay doon sa sasakyan. They are covered by the blood of Jesus. They are covered by the power of the prayer and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. So nakikita po ninyo yung epekto ng prayer sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, yung kapatid ko is nakidnap siya last September 30. Nakidnap po siya at sa akin po nagpadala ng mga picture yung yung holdupper, yung kidnapper, messages, and ang sabi is tubusin nyo, ibabalik namin ang buhay. Sabi po nung kumuha sa kanya. Alam niyo po, nasa almost 10 years na akong nagpapastor, 11, ganyan. Pero nung time na nangyari yon, hindi ko mapaliwanag yung aking pakiramdam. Sobrang nginig ang nangyari sa akin. Halo-halo, no? Talagang hindi ko mapigilan yung panginginig ko. And hindi ko makompose yung sarili ko, paano sasabihin sa nanay ko, ano gagawin ko. Kasi ako po yung kinokontak. Hanggang sabi ko, Lord, hindi pwedeng ganito. So, nawakan po yung aking Bible. Binasa ko ang Psalms 91. Pabalik-balik po ako sa kwarto, nanginginig, nangangatal. And after, siguro mga 10 to 15 minutes ng declaration ng Word of God, nabago na po yung atmosphere ng lugar, ng kwarto ko. And bumalik po yung aking temperatura sa normal. And kailangan harapin. Okay, 12:00 ng madaling araw, ako ay pupunta sa bahay ng nanay ko para sabihin sa kanya kung ano nangyari. Kasama yung mga bata, punta ng Camp Crame, punta ng NBI, headquarters sa Valenzuela, pabalik-balik po. Walang kain, walang tulog dahil sa nangyayari. So napaka ibang testing yung ginawa sa buhay namin, sa buhay ko bilang kapatid, bilang pastor. Alam niyo po mga kapatid, confession ko, I question God. Sabi ko, Lord, bakit ganito nangyari? And then parang natuon ako sa deliverance. Kasi lately talagang ang mga pinagpipray po namin, tiga Africa, tiga Morocco, which is talagang mga witchcraft territory. And talaga iba-ibang mga voodoo talagang na-encounter namin. And then parang doon ako natuon, and sabi ko kay God, God, parang ayoko na sa deliverance kasi hindi mo naman kayang proteksyonan yung pamilya ko, yung mga kapatid ko. Sinabi ko po sa kanya yon. Pero alam ko na mali yun. Sa puso ko, alam niya kung ano yung laman ng puso ko. At nasabi ko yun kasi sa nangyayari. But the Holy Spirit will keep you in
align sa Word of God. Papaliwanag niya sa'yo, kailangan mong tumayo, kailangan mag-speak, kailangan mag-intercede sa nangyayari. Oh. So, to cut the long story short po, inaumagahan, nag-intercede kami ng mga pastor, may mga kapatiran na may vision, at nakita nila yung kapatid ko, ganyan, na buhay pa, gano'n. And then, ang pinaka grabe po na yung victory talaga is nasa sasakyan po kami, papunta po ng headquarters na naman ng pulis. Ngayon, tumawag po yung mga kumuha sa kapatid ko. Yung kapatid ko, iyak ng iyak, alam mo sinasaktan. At bigla pong pinapatay. No? Ang ginawa ko po, nag-message po ako doon sa mga kumuha sa kanya. Ang sabi ko po ganito, sa pangalan ng Panginoong Jesus, pakawalan niyo ang kapatid ko at itigil niyo yung ginagawa niyo sa kanya. Alam niyo po, nag-response yung kumuha sa kanya. Ang response sa kanya is, ang response po sa amin is, anong magagawa ng Diyos mo? Yun po yung nireply sa akin. Pagkarinig ko po noon, grabe po yung spirit na parang nagja-jump sa akin na talagang eto na yung time na talagang mapapatunayan ng Diyos sa buhay natin na merong tunay na Diyos, na meron siyang magagawa. Kasi po ang ginawa ko noon, sabi ko, Lord, ang sabi po ng kumuha sa mga kapatid ko, Lord, Father, wala ka raw magagawa. Lord, alam na alam ko na may magagawa ka. Susuguin mo ang iyong mga anghel doon sa kapatid kong si Daisy. Ililigtas mo ang aking kapatid, Lord, in Jesus' name. Yun po yung aking declaration. Hindi po ako nagmamakaawa kay God. Oh, noong time na yon, wala akong sinasabi kay God na maawa ka sa akin, maawa ka sa kapatid ko. Hindi po. Ang sinasabi ko sa kanya, God, may magagawa ka. Susuguin mo ang iyong mga anghel. Magkakaroon ng kaliwanagan ang mga kumuha sa kanya. Oh, alam niyo po, nangyari po yung message nung mga kumuha sa kapatid ko, mga 11 or 12. Alam niyo po, 4:30 ng hapon, ang kapatid ko po, nakuha namin ng buhay. Amen. Oh, siya po ay nakatakas, siya po ay nakawala. Why? Napaka-imposible. But God, alam natin, sinabi ng magnanakaw, wala kang magagawa ang Diyos namin. Pinatunayan niya, laging may magagawa ang Diyos natin sa lahat ng sitwasyon. Basta alam natin ang character ni God, alam natin kung ano yung kaya niyang gawin at nananampalataya tayo sa Kanya, ano man pinagdadaanan natin, ma-overcome natin. Amen. Hallelujah. Nakuha po sa kapatid ko is 130,000. Yun po ay savings ng family namin. But God, ayun na naman si God, yung nakuha po sa akin, ilang weeks lang, 1 week lang, dinoble po ang balik sa akin. Binalik ni God ng doble yung mga nawala sa akin. Alam niyo mga kapatid, lahat ng ninanakaw sa atin ng enemy, lulubusin ni God, ibabalik yan ng higit at sobra pa sa ating mga pangangailangan. Ayan, amen, praise God po, no? Sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Okay. So, sa buhay naman po ni Moses, sa buhay po ni Moses, meron pong story dito na si Moses is umakyat ng Mount Sinai and then na-delay po siya ng pagbaba sa bundok. Ang nangyari, yung bayan ng Israel, nagtipon-tipon, humarap kay Aaron, at ang sabi nila, gawan mo kami ng Diyos. And kasi si Moses, sabi ng congregation, kasi si Moses naglabas sa amin sa land of Egypt, hindi na namin alam kung nasaan na.
Oh, so na-delay lang ng dating si Moses and then yun yung ginawa nila. So gumawa po si Aaron ng rebulto na sasambahin nila. And then, habang nasa taas ng bundok si Moses, sabi ni God sa kanya, ni God the Father, sabi sa kanya, bumaba ka. Sabi nga, bumaba ka. Kasi yung mga yung mga yung mga tao mo na nilabas mo, no? Yun ang sinabi ni God eh. Yung mga tao mo na nilabas mo sa Egypt, sabi nga ni God the Father kay kay Moses, kinurap nila yung sarili nila. Amen? So ang ganda lang po dito ng insight dito. Ang sabi ni God, they corrupted themselves. So dapat alam natin yan, ng devil, hindi kaya tayo i-corrupt, maliban na lang kung hahayaan natin. Tayo mismo yung sisira sa sarili natin kung hahayaan natin ang devil. Pero kung wala po siyang magagawa sa atin. Okay? So, sabi ni God, gumawa sila ng molten calf. Kasi pinag-ipon-ipon yung mga alahas nila at ginawang calf, no? Molten calf. At ang ginawa nila, winorship nila, sinamba nila, nag-sacrifice sila doon. At sinasabi, this is your God, O Israel, who brought you up from the land of Egypt. And sabi ni God kay Moses, I have seen these people, and behold, they are stiff-necked, stubborn, rebellious people. Okay? Sa Exodus 32 verse 10, sabi po dyan, now, therefore, let me alone and do not interfere. Huwag mo akong papakialaman. Sabing gano'n ni God. Oh, so that my anger may burn against them and that I may destroy them. And I will make of you, your descendants, a great nation. So wawasakin ni God yung lahat doon sa baba, maliban kay Moses. Pero sabi ni Moses, si Moses, but Moses appeased and entreated the Lord, his God, and said, Lord, why does your anger burn against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with great power and a mighty hand? Ang sabi ni God kanina kay Moses, yung bayan mo, yung mga tao mo, your people. Ang sabi ni God kay Moses, Moses, your people, yung nilabas mo sa Egypt. Pero dito, alam ni Moses na hindi siya ang naglabas doon sa mga tao ng Diyos, kundi mismo si God. Kaya sinasabi niya, God, your people, whom you have brought out of the land of Egypt. Lord, ikaw ang kaysa yung tao yan, tao mo kami. Ikaw ang naglabas sa amin. No, sinasabi ni God. Isa pa dito, alam ni Moses, kilala ni Moses si God. No? Hindi ka makapag-intercede kung hindi mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Dito nag-i-intercede na si Moses, nagsisimula na siya mag-intercede. Sabi niya, why should the Egyptians say, with evil, their God brought them out to kill them in the mountains and destroy them from the face of the earth? Sabi ni Moses, turn away from your burning anger and change your mind about how harming your people. No? So dumalangin si Moses, nag-intercede siya. No? Sabi niya, Lord, remember Abraham. Alam ni Moses, Lord, remember Abraham, ay sa akin, ay Israel, your servants, na nangako ka, may oath ka sa kanila, by yourself and said to them, you will multiply your descendants as the stars of the heavens. Lord, yun yung sinabi mo. No? So sa Exodus 32:14, no? Kung babasahin niyo po yan, so the Lord changed his mind about the harm which he had said he would do to his people. Bakit? Bakit nagbago yung isipan ng Lord para hindi saktan o puksain yung kanyang bayan?
Sabi po sa Psalms 106, verse 23, therefore, he said, he would destroy them, and he would have done so, had not Moses, his chosen one, stepped into the gap before him. Amen? To turn away his wrath from destroying them. So meron tumayo sa gap in between kay God and dun sa bayan niya, tumayo si Moses. Nag-intercede, and alam ni Moses, kilala ni Moses like Abraham, si God. Oh, amen, hallelujah. So, ayan. Oh, and when Moses, no, and another po is tungkol naman po kay Moses and Aaron. Si Moses and Aaron, alam naman natin na sila ay chosen talaga ni God. Oh, kaya lang sa Numbers chapter 16, merong nagrebellion against sa leadership ni Moses and Aaron. Particular kay Moses. Kasi siya talaga yung inakausap ni God. So, si Korah. Si Korah is Levites also. Not all Levites ay ay high priest, no? Si Moses lang yun nakakapasok sa nakipag-usap kay God, no? So, si Korah at iba niyang mga kasama is nag-rebellion kay Moses. 250 leaders of the congregation yung kasama niya. Okay? So sila ay nag-gather against Moses and Aaron. Ang sabi nila, you have gone far enough, for all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Okay? Ito yung paratang ni Korah kay Moses and Aaron. Pakinggan po ninyo. Why then do you exalt yourselves above the assembly of the Lord? Tinataas daw nila. Bakit nyo tinataas yung mga sarili nyo dito sa bayan ng Diyos, sa assembly? So yun yung tingin ng ibang tao kina Moses and Aaron na tinataas yung sarili nila. So laban sila, nagre-rebel din sila sa leadership. Nung narinig ni Moses yun, hindi siya nagalit. Ang ginawa niya, nagpatira pa siya sa harap nila. At sinabi niya kay Korah at sa kanyang mga kasama, in the morning the Lord will show who belongs to him and who is holy, and will bring him near to himself. The one whom he will choose, he will bring near to himself. Okay? So sabi ng Lord, alam niyo response ng Lord, sabi niya sa verse 21, separate yourselves from among this congregation so that I may consume them immediately. Yung buong congregation na naman, uwawa sa akin ng Lord, i-destroy buong congregation. Pero ang ginawa ni Moses, sila ay nagpatira pa na naman sa harap ng Panginoon. Ang sabi niya sa Panginoon, but they fell on their faces before the Lord and said, O God, the God of the spirits of all flesh, when one man sins, will you be angry with the entire congregation? Amen? Nag-i-intercede si Moses na naman. And then sabi ng Lord kay Moses, sabihin mo sa congregation, umalis sila sa paligid, sa tent ni Korah, ni Dathan at ni Abiram. At sinabi at ginawa po yun ni Moses. Sabi niya, get away from the tents of these wicked men and touch nothing of their own, or you will be swept away in all their sin. Okay?
alam ni Moses, okay, nag-i-intercede ngayon, tingnan nyo, hindi siya nag-intercede for Korah and yung mga kasama niya. Why? Kasi alam ni Moses na ang kinakalaban nila Korah is hindi siya. Yes, ang kine-question nila Korah is si Moses and Aaron, yung kanilang leadership, but hindi nila alam na si Moses and Aaron is appointed by God. So sila yung kumakatawan kay God. So kapag kinakalaban mo, yung mga man of God, ay mapapahamak tayo yan. Kailangan mong i-honor yung leadership, kung sino, kung nasaan tayo, nakahawak sa atin, nasaan tayong circle, saan tayong family, church, kailangan tayong i-honor. Kung ayaw mo dyan sa lugar na yan, umalis ka na lang. Umalis na lang tayo sa church kaysa ma-dishonor natin yung mga tao na nilagay ng Lord sa kanilang posisyon kasi mapapahamak lang tayo. Ano niyo po nangyari? Nung nag-separate, pinaseparate ni Moises yung mga tao doon sa mga tao, kay Korah sa kanyang kasama, ang sabi niya po, if this man die, the common death, common death lang, of all mankind, or if what happens to everyone happens to them, so yung natural death lang, for sure sasabihin nyo, the Lord has not sent me. But if the Lord, sabi ni Moses, but if the Lord creates an entirely new thing, and the ground opens, bumuka ang lupa, at ang kanyang bibig is swallows them up, along with all that belongs to them, and they descend alive into Sheol. Ganyan mga kapatid, bababa, kakainin ng buhay at mapupunta sa Sheol, sa Hades, sa place of the dead, ng buhay. Sabi niya, then you will understand that this man has spurned and rejected the Lord. Sabi niya, kapag ito ang nangyari, hindi niya sinabi na, they rejected me. No, ang sabi niya, they rejected the Lord. Ano yung nangyari? Pagkatapos ni Moses na magsalita ng mga salita na binitawan niya, bumuka ang lupa, nahati ang lupa, nabuksan. And the earth opened its mouth and swallowed them all, their household, and all the men who supported Korah. Hindi lang yung hindi lang yung namumuno sa rebellion, kundi pati yung sumama doon sa mga nagre-rebelde at lahat na kanilang ari-arian nasama. So they all that belong to them went down alive, mga kapatid. Ang makikita natin dito sa Old Testament is yung kabanalan ng Diyos. Sobra napakabanal ng ating Panginoon. Ito nga sa atin, by grace tayo. Noong time nila, law, kailangan mo sumunod. Kailangan, pag hindi ka sumunod, may cursing, blessing or cursing. Yun lang, pagpipilian mo. Pero pag na tayo ngayon, nabuhay tayo ngayon sa biyaya, wag nating diba? Sabi niya na over-grace tayo. Okay? Ayan, so, lahat sila, buhay. Imagine mo, kung i-imagine ko to ng mga nakarang araw, biruin mo, buhay na kinain, napunta doon sa Sheol, and sabi doon is, and the earth closed over them, and they perish from among the assembly. Okay? So, si Moses, hindi siya kumikilos ng sarili niyang, sa kanyang sariling desisyon. Binibigyan po siya ng Lord, ng wisdom, ng knowledge, ng commands, at kailangan i-honor yon ng buong Israel. Likewise, sa atin mga kapatid, tayo ay nasa isang iba-ibang grupo, body of Christ, ministry,
we must honor our leader. Ah, sila yung overseer, kinakausap sila ng Lord para sa atin, para sa ating kalakasan, mature tayo, maging katulad tayo ni Christ, no? Sa abot ng makakaya ng mga leader, yung totoong leader. Ganyan po yung ginagawa. Amen? Hallelujah. So, hindi pa po nagtapos doon yung story nila kasi the next day, yung entire congregation ng Israelites nag-complain naman kay Moses and Aaron. Kaya sabi nila, kayo yung dahilan kung bakit namatay yung ibang kasama natin. You have caused the death of the people of the Lord, ang sabi nila. And then, dahil sa sinabi nila na ganon, ang sabi naman ni God kay Moses is, get away from among this congregation so that I may consume them immediately. Okay, hindi pa rin naunawaan ng bayan ng Israel na si God, na si Moses is kumakatawan kay God, na ang decision na yan is not from Moses, it is from God. No, parang sinasabi mo, nagko-complain ka kay Moses, Moses, mali yung ginawa mo. No, hindi naman ako gumawa niyan, si God. Kaya nga, night na naman si God. Teka lang, hindi pa nila makuha na kayo ay aking appointed servant, kayo ang aking mga man of God. Pero bakit kini-question pa rin nila? Hindi pa rin nila nakita. Kaya sabi God, sige, basakin ko na yan. Ano yung ginawa ni Moses and Aaron? Sila yung nagpatira pa na naman in silence before the Lord. Kasi wala silang masabi. Kaya, ang sabi ni Moses kay Aaron, take a censer and put fire in it from the altar and lay incense on it. Then bring it quickly to the congregation and make atonement for them. For wrath has gone forth from the Lord, the plague has begun. So nagkaroon na ng plague, ng salot na at marami na pong namamatay. So sabi ni Moses kay Aaron, ito gawin mo at tumagitna ka, make atonement, para sa mawala yung salot na yan. And then ang ginawa sinunod ni Aaron si Moses, and he stood between the dead and the living so that the plague was brought to an end. Biruin mo, mag-make ng atonement para matanggal yung salat, is itataya ni Aaron yung kanyang buhay. Tumayo siya sa gitna ng congregation para tumigil yung salat, make atonement kay God, para maibsan, mawala yung galit ni God. Tumayo siya, Lord, sige, ako na lang. Lord, sige, handa ako para sa kanila na mamatay. Pero nasa gitna ka ng salot. Pero handang mamatay si Aaron, mag-i-intercede para sa ibang tao. Ang namatay nun sa plague, 14,700. Hindi pa kasama yung mga namatay doon kay Korah. So after nun, natanggal, nawala, at natapos yung salot. Yung mga kapatid yung ginagawa na nag-i-intercede, ay isa na makikita natin, they know the word of God. They know God. They know how to make a peace to God kasi ginagamit nila yung salita mismo ni God. Alam nila kung sino si God eh. Paano kung wala mag-i-intercede, mga kapatid? Paano kung wala mag-pray sa mga tao? Ano yung mangyayari? Sabi po sa Isaiah 59 verse 12 to 16. So medyo mahaba, no? Tungkol yan sa kanilang mga ginawang kasalanan. So babasahin ko na lang yung verse 16. Ang sabi sa verse 16, he saw that there was no man and was amazed that there was no one to intercede on behalf of truth and right.
Amen? So, itong mga oppression na 'to, itong mga revolt na 'to, itong wickedness na 'to, transgression, injustice, oh, ah, kaya nagkaroon ng, judgment kasi walang tumatayo. There was no man and was amazed. Oh, nakakagulat. Walang nag-i-intercede, walang gustong tumayo sa katotohanan at sa righteousness. Oh, ang sabi po sa Ezekiel 22 verse 30, I search for a man among them who will build up the wall and stand in the gap before me for the sake of the land, that I would not destroy it, but I found no one, not even one, sabi ni God. Oh, wala akong makita. Malaki ang ginagawang kasalanan ng tao to. Oh, itong lugar na to, wawasakin ko na to. Teka lang, ba't parang walang nag-i-intercede, walang gustong tumayo para makipag-argument sa akin, makipagtalas-talas sa akin, kagaya ng aking lingkod na si Abraham, kagaya ng aking lingkod na si Moses, ni Aaron. Oh, sabi ni Ezekiel, sa Ezekiel. Mga kapatid, ang sabi dito, the ultimate failure. Okay, the climax of this list of the failures of God's people is that there is no intercessor. They had failed in their greatest responsibility toward God and man. Oh, ang magtumayo sa bawat isa. Tatayo tayo sa bawat isa. Amen? Kung nakikita natin mali ang isa, Lord, alam niyo po yung si mamaya na yun. Okay. Sabi po ni S.D. Gordon, God's greatest agency, man's greatest agency for defeating the enemy and winning men back is intercession. Oh, ayan, Isaiah 53 verse 12. Therefore, I will divide and give him a portion with the great, and he shall divide the spoils with the mighty, because he poured out his life to death, si Jesus Christ, and was counted among the transgressors. Yet he himself bore and took away the sin of many and interceded for the transgressors. Sino po yan? Si Jesus Christ. Ayan, at the cross, Jesus did 4 things. He poured out his soul, his life, and his blood. He was numbered with the transgressors. Kasama niya magnanakaw sa cross. He bore our sins. And number 4, he made intercession for his crucifiers. Ano sabi ni Jesus Christ nung nasa cross? Father, forgive them, for they do not know what they do. The judgment due them came upon Jesus. Alam mo kapatid, diba after niyang ibigay yung Spirit kay God, nagkaroon ng malakas na lindol. Sa templo, nabiyak yung tabing. Diba? Yung mga bato, nabiyak. Tapos nagkaroon ng lindol. Alam niyo, walang record sa Bible na after ng lindol, na record is may namatay o napahamak. Alam niyo naka-record, merong 3,000 na na-save. Amen? Why? Nag-intercede si Jesus Christ for his crucifiers. Father, forgive them. Imbis na mapahamak sila, Lord, ang nangyari, sila po ay mga na-save. 3,000. No? After nun, 3,000 yung na-save doon. Oh, grabe. Grabe po yung pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Ayan. Hebrews 7 verse 25. Therefore, he is able also to save forever, completely, perfectly, for eternity, those who come to God through him. Okay? Those who come to God through him, Jesus, since he always lives to intercede, amen, and intervene on their behalf with God.
Oh, so si Jesus Christ ay nandoon sa right hand of God, nag-i-intercede para sa atin. Oh, may nagpe-pray tayo, nag-i-intercede tayo dito sa lupa, and the Holy Spirit will rely doon sa kay Jesus Christ, yung prayer natin, and then si Jesus Christ yung mag-i-intercede. And then God, ayan, mag-i-intervene sa situation. Oh, kaya po, alam niyo po ba yung sinabi ni Jesus Christ kay Peter? Pedro, hiningi ka ni Satanas para ligligin. Pero huwag kang mag-alala, nananalangin ako para sa'yo, na hindi manghina ang iyong pananampalataya. Grabe, di ba? Isipin mo, kapag may testing ka, number 1 na nag-i-intercede sa atin si Jesus Christ. Oh, bakit natin napagtatagumpayan? Kasi alam natin, yung nag-i-intercede sa atin is victorious na. O kapag nalagay sa mind natin yan, teka lang, magtatagumpay na ako dito kasi sinabi ni Jesus Christ. Siya yung nagpipray para sa akin. And sabi sa Bible, sabi ni Jesus, ni Father God, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And then biruin mo, si Jesus Christ nag-i-intercede para sa'yo. Oh, and sigurado tayo, mag-i-intervene ang heaven sa atin sa nangyayari sa buhay natin. Amen? Hallelujah. So from the time na nag-ascend na si Jesus Christ sa heaven, 2,000 plus years ago, siya ay nag-i-intercede para sa iyo, para sa atin. Amen? Kumikilos ang Diyos para sa atin. Kumikilos sa atin ang Panginoon, ang Holy Spirit. Hallelujah. Okay? So, baka late na ako, no? Pwede pa ba? Ayan. For qualification for an intercessor. Naibibilisan ko na lang po. Number 1, he must have an absolute conviction that God is righteous and will judge the wicked. Psalms 145 verse 17, the Lord is unwaveringly righteous in all his ways. Amen? And gracious and kind in all his works. Oh, walang masamang tinapay kay God. Lagi siyang mabuti. Lagi siyang mapagbiyaya. Oh, kailangan alam natin yon. Never natin i-question ang kabutihan ng Diyos. Kaya pag may nangyayaring pangit sa isang tao at mag-i-intercede ka, mabuti ang Diyos. Tutulungan kaya. Naniniwala ko. Alam mo yung, kailangan alam mo, no? Na si God is righteous at alam mo, i-judge niya yung mga masama. O kaya wag kang matakot kung ikaw ay inaapi-api, ikaw ay tinatapak-tapakan, na may nagbabackstab sa'yo, hindi bulag ang ating Diyos para hindi ibigay yung dapat na justice para sa'yo. O kung merong oppression sa'yo, alam mo mabuti ang Diyos, alam mo siya is righteous judge, tandaan natin, hindi niya tayo hayaan maargabyado. Amen? Number 2, his primary concern must be for God's glory. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:31, so then whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of our great God. Hindi ka lang pipray, pagpipray ko to kasi mataas to magbigay eh. Nagigibing to eh. Oh, ikaw yung may benefit sa akin to kaya ako dito. Pag nagpa-pray to, talagang kailangan ko ipag-pray to Lord. No. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng glory mapupunta sa ating Diyos. Pero yung victory sa atin. All the victory sa atin, all the glory belongs to God only. Okay? Number 3, he must know God intimately. He must know God intimately and be able to stand in His presence yet with reverence. Diba? Si Abraham, si Moses, si Aaron, lagi sila nagpapatira pa, gumagalang sa Panginoon kahit nakakausap nila yun, andun yung paggalang nila. No? Kahit kilala nila si God, nakakausap nila, pero hindi nawawala yung respeto, yung paggalang sa kanila. Oh? Hindi natin
makikilala ang Panginoon intimately by human reasoning, by human reason. We can know Him by directly turning to Him. Psalms 5:7, but as for me, I will enter your house through the abundance of your steadfast love and tender mercy. As your holy temple, I will bow in reverence for you. Amen? Magkakaroon ka ba ng intimate relationship with God kung hindi ka nagbabasa personal ng Bible mo? Don't get me wrong, no? Pero kung nakaasa ka lang sa mga prayer meeting, sa mga online services, hindi ka magkakaroon. You must know, ikaw mismo, lumapit ka sa Panginoon, no? Sabi sa James, magbasa tayo ng Bible personal. Basahin natin na nakikipag-usap pa si God habang binabasa mo yung Biblia ng personal. Amen? Hallelujah. And number 4, he must have holy boldness and be willing to risk his own life. The wicked flee when no one pursue, Proverbs 28 verse 1, them, but the righteous are as bold as a lion. Ito yung example natin, si Aaron. Handa niyang i-risk yung kanyang buhay, pumagitna sa salot para mag-intercede. Alam niyo po, sinabi ng aming head pastor, para doon sa nakakaranas ng injustice, oppression ng devil, yung mga napaglalangan ng devil, injustice po yun. Yung may mga karamdaman, injustice po yun. Kaya sa mga sugat ng Kristo, pinagaya tayo. So, nakakaranas sila ng injustice kasi hindi nila alam. Sino yung magbibigay sa kanila ng justice? Tayo po na nakakalam. Tayo yung tatayo para sa kanila Tayo yung magpe-pray, magtuturo sa kanila. Alam niyo po, may attacks ng enemy pero hindi naman namin concern yun Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na ipaalam sa inyo na kapag kayo ay nakikipag-warfare, spiritual warfare sa mga tao na ginagambala ng espiritu, hindi naman lahat is galing sa espiritu yung karamdaman, pero lahat ng cause ng sickness is spirit, evil spirit. Pero kung yan is demonic spirit na talagang lantaran, ano nangyayari, di ba? Nagagalit siya sa'yo. Doon pa lang tinataya mo yung buhay mo doon sa pinag-pray mo na kahit pa magalit sa akin anoin ako ng enemy, tatayo ko para sa'yo. You are willing to risk your own life para doon sa mga taong nais mo makalaya. Hindi tayo kailangan matakot sa devil, sa demon, sa mga anuman. Kasi alam natin yung salita ng Diyos at yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Okay? Amen. Okay, malapit na. Sabi diyan sa Amos 3:3, makalalakad baga ang dalawa na magkasama liban na sila ay magkasundo. So ano po ibig sabihin niyan? Kailangan in agreement tayo sa Word of God. Kailangan in agreement tayo kay Holy Spirit. Para in unity, maglalakad tayo, kasama siya. Mayroon tayong teacher, si Holy Spirit. So, kailangan tayo ay naka-align sa kanyang tinuturo sa atin at sa salita ng Diyos. Okay? And last natin is, sabi diyan, ni Oswald Chambers, Jesus Christ carries on intercession for us in heaven. The Holy Ghost carries on intercession in us on earth. And we, the saints, have to carry on intercession for all men. Hallelujah. Let me pray po.
In the mighty name of Jesus Christ, Father God, we come to you in Jesus' name. God, we intercede for all our brothers and sisters in Christ in Jesus' name. Every oppression ng enemy sa buhay nila in the mighty name of Jesus Christ, I command now in Jesus' name, stop in the mighty name of Jesus Christ. Go in the mighty name of Jesus Christ. Every sickness, disease in your body in the mighty name of Jesus Christ, I command now to leave now in Jesus' name. Every pain sa shoulder in every pain sa shoulder in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Sa mata, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, be healed in the mighty name of Jesus Christ. Problem sa hair, sa head, in Jesus' name, I command now be healed in the mighty name of Jesus Christ. Sa kanyang paa, in the mighty name of Jesus Christ, pain leave now in Jesus' name. Every financial na ninakaw ng enemy in the mighty name of Jesus Christ, Father God, you are a righteous judge in Jesus Christ's name. Kaya po, Panginoon, we come against every spirit that nagnakaw nito sa pangalan ni Jesus. At inuutusan ko sa pangalan ni Jesus, yung mga kumuha, ibabalik sa pangalan ni Jesus. At yung wallet, no? In Jesus' name, Lord, mag-i-intercede ako para doon in Jesus Christ's name. Ibabalik at mababalik yon sa pangalan ni Jesus. It is your will, Father God, in Jesus' name. Thank you, Father God, sa gabing ito. Maraming salamat po, Lord. Binabalik ko ang buong kapurihan, kaluwalhatian, at kabanalan, Lord God, katwiran, Panginoon, sa lamang, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, sa aming Panginoon tagapagligtas. Holy Spirit, maraming salamat. We love you in Jesus' name. Amen. Okay. Okay na po ako. Salamat.